Grabe naman to nakita akong motor, Netizens. So, halos kasing tangkad ko na. Kung gusto mo libutin ng buong Pilipinas, Netizens, baka ito ng perfect na motor para sa'yo. Silipin natin ngayong araw itong SRT 800 ng QJ Motor. Tara! Obviously, Netizens, ang motorsiklo na ito ay para sa mga gustong bumiyahe ng malalayo, gustong tumawid ilog, off-road, o kahit dire-diretso lang na touring, kayang-kaya ng motorsiklo na to. Kita nyo naman sa shape niya, pero siyang parang beak dito or tuka na parang sa agila. Tapos isa pa sa natuwa ko sa kanya, mataas yung motorsiklo pero hindi overextending yung kanyang pinaka-visor. Parang napanood ko na to either sa movie or sa anime. Ano ba yung kamukha niya, Netizens? Paki-comment nga sa ibaba. Pero nagustuhan ko na kakaiba yung shape niya, para lang siyang may maskara dito sa top. Tapos LED na yung kanyang mga ilaw. We have here split LED. May nakikita akong bilog dito eh. Siguro tong abang na to, yung ibang version siguro neto sa ibang bansa, may camera dito. At the same time, nakakatuwa yung kanyang mga air vents dito. Tapos, napaka-stylish nitong kanyang turn signal sa magkabilang gilid. Ganda, di ba? Para siyang may maskara dito. Napaka-aggressive ng looks niya. Napakataba din nitong kanyang pinaka-suspension na Marzocchi inverted telescopic fork pa yan, Netizens, kaya mas maganda feedback niyan pagdating sa mga bumpy roads. Of course, di mawawala yung reflectors, added visibility sa atin at night. And then, isa pa sa napansin ko, mas mahaba pa yung pinakatuka niya dito compare dito sa front fender niya, na napakaganda rin ang quality ng plastic. We have some minimalist decals here na nakalagay lang yung QJ Motor. Tapos, naka-dual 320mm disc brake naman tayo dito. Of course, with ABS na po yan. Habang Maxxis tires naman yung kanyang stock tires, Netizens. At meron pa itong sukat na 110/80 R19. Tubeless na siya, pero kung makikita nyo, naka-spoke siya or rayos rim. Kaya matibay ito even dun sa mga semi-off-road or trail na madadaanan natin. Panalo to. May built-in na rin pala siyang handguard, Netizens, kaya halata mong kayang-kaya talagang pumunta nito kahit sa mga gubat-gubat. Pasok na pasok siya. At pagdating naman sa makina, meron itong liquid-cooled, kaya mabisa sa mahabang biyahe. Dual overhead cam, 2-cylinder with 8 valves, 800cc to be exact, at syempre 6-speed manual transmission ito. Napakaganda rin pala tumunog nito, Netizens. Sound check natin. Grabe. Stock pipe lang yan ha. Re-rev ko ha. Ready na ba kayo? Nakakabingi. 2-cylinder lang yan ha. Ganda tumunog no, Netizens. Kita nyo naman kasi kung gaano kalaki itong tambucho. Parang basuka na. Tapos isa pa sa nakita ko sa kanya, yung mga rugged features niya, kagaya nitong mga tapakan for the pillion ride, may half alloy tayo tsaka half rubber para sa durability. Same goes with foot pegs pagdating na sa driver. Pati na rin yung kanyang pinaka brake. Ayan no. Kahit matabunan siya ng putik, mamapanatili mo yung traction sa sapatos mo kasi nga dun sa shape niya at saka yung half rubber and alloy niya na material. Naka fully digital na rin pala yung meter panel natin, Netizens. Ayan no, 7-inch na TFT display yung ino-offer niya. Kaya kita nyo napaka-vibrant ng kulay and all the information that you need nandyan. Even yung neutral indicator niya nandito sa gitna. May temperature na din siya dito sa taas. Fuel gauge, RPM indicator, speedometer, total odometer, at marami pang iba. Meron ka ding mga turn signals, ABS, temperature check. Lahat ng information na kailangan mo nandito na sa 7-inch TFT display niya. And of course, naka-naked handlebar din tayo para sa mas rugged at kayang-kayang umatake sa kahit anong klase ng kalsada. Isa pa sa nagustuhan ko sa kanya, Netizens, may mga backlight din yung mga switches niya. Ayan no, may mga ilaw, di ba? At saka may passing light din siya na built-in. So napaka-useful niyan kapag bumabiyahe tayo, lalo na sa gabi. Hindi mo na kailangan ng busina. Speaking of busina, ganito ang tunog ng kanyang busina. Pwede mo palang i-configure dito, Netizens. Let's say, for example, yung interface. Pwede mo siyang baguhin. Pwede tayong mag-dark, pwede ding mag-light, or pwedeng auto. Kapag kagabi, automatic magda-dark mode. Kapag ka-umaga, naka-light mode. So, select natin yung auto. Tapos, syempre, pwede mo rin galawin yung orasan at saka yung brightness natin. Pwede mong babaan, pwedeng auto, pwedeng 1 lang, 2, 3, 4, or pwede mong itodo. And then, tong unit naman, pwede mong baguhin kung kilometers per hour yung makikita mo or miles per hour. Sa mobile Bluetooth naman, pwede mo i-connect sa yung smartphone para kung sakaling may tumatawag, pwede mong masagot dito. Tsaka kung may nag-text, makikita mo rin yung mga notifications mo dyan. Tapos sa TPMS naman, kapag in-enter mo yan, dyan mo na ngayon mamamonitor yung pressure ng gulong mo, Netizens. Kung kailangan mo na bang magpahangin or malambot na ba siya or masyadong matigas, pwede mo na siya ditong makita ngayon. O diba? Lupit. We have some decent amount of seat space naman, Netizens, para sa ating mga driver. And of course, may mga stitches din siya na nakakapagpa-premium dyan. And
maganda QJ Motor logo dito at pwedeng kang mag-angkas dahil may allotted seat for a pillion ride. Pero ang maganda dito sa separation na to, kapag ka umupo ka, meron kang parang sandalan dito. No? Parang yung lower back mo na susuportahan. Ang ganda ng pagkaka-design nila sa seat niyan. And meron din siyang parang sungay dito na dalawa, which is magsisilbing grab bar para sa ating pillion ride. Tapos may built-in na rin po siya na bracket para sa mga gustong magpakabit ng top box. Hindi ka naman mo problema kung saan ka bibili ng bracket for your top box. Pwede ka na magpalagay of course ng mga side bags kung gusto mo ng extra storage. And then we have some minimalist decals lang magkabila na nakalagay is yung SRT 800 SX. Pwede mo pala siya susiyan dito sa gilid na this at natatanggal itong pinaka-seat na to para magkaroon ka ng konting space lang. Let's say gusto mo ilagay dito yung papeles ng motorsiklo, pwede mo siyang ilagay dyan para hindi mo makalimutan. At the same time, pag binuksan mo naman tong main seat, dito mo naman matatagpuan yung kanyang battery. Kaya medyo mataas din yung placement. So kung tatawid ilog ka, safe na safe yung battery mo sa baha. By the way, netizens, sobrang modern na rin pala nitong motorsiklo na to kasi meron na siyang USB ready na charging port. Siguro magpalagay ka na lang na cellphone holder dito. Pwede ka na mag-charge ng yung smartphone while traveling. Hindi pa pala siya keyless, netizens, at ito yung kanyang physical key. Ang galing, oh, parang kutsilyo. Oh, pwede mo siyang tupiin. Oh, parang balisong lang yan. Oh. Sa mga magtatanong, netizens, 835mm yung seat height niya. So obviously, para sa height ko na 5'4", hindi ko abot ang motorsiklo na to. Pero depende na lang din yan kung skilled driver ka na, kagaya ng mga tropa natin, halimbawa si Sir Red Sweet Potato, kaya niya tong imaneho. Lalong-lalo na kung madami na experience mo pagdating sa mga big bikes. For the side profile niya, netizens, may kita mo para siya may pakpak dito. And of course, yung decals ng SRT, pride of ownership, nandyan. At saka may built-in na rin siya na crash guard just in case lang na matumba tayo or di natin masasabi yung mga slides or mga incidents sa pagbumotor, protektado na yung motorsiklo mo para sa mga malulubhang damage kung ano man mangyari. May QJ motor din tayo dito naka-embossed. Tapos, nakalagay sa gilid niya dito sa may silver part ay always forward. O, di ba? May motto pa. Astig, di ba? Kahit anong mangyari dito, talagang always forward takbo nito. Kahit anong klase ng kondisyon ng kalsada, always forward pa din. Dalawang kulay pala ang meron dito, netizens. Merong black at saka itong nire-review natin is yung color blue. Kapansin-pansin din, netizens, na napakalaki ng kanyang fuel tank. Meron tayo ditong 24.5 liters na fuel tank capacity. Napakalaki na po niyan para sa ganitong klaseng motorsiklo. Para naman sa fuel consumption, naglalaro to sa around 16 to 20 kilometers per liter. Still may vary, of course. Depende pa rin yan sa inyong throttle habit, road condition, bigat ng driver, at marami pang ibang factor. So, pwedeng maging mas matipid pa or pwedeng mas malakas. Depende nga sa sitwasyon. Naka-upright sitting position nga din pala tayo dito, netizens. Kaya kahit mahaba yung biyahe, may ensure natin na hindi tayo basta-basta mangangalay dito. Plus, supported pa yung aking lower back nung pinaka-separation nung seat ng angkas. Meron din pala siyang wheelbase na 1,540mm. At pagdating naman sa maximum power, we can expect a whooping 68 kilowatts at 8,000 RPM habang meron naman siyang maximum torque na 77 Newton meters at 8,000 RPM. Kung gaano kalaki yung motorsiklo na to, netizens, ganun din ka-minimalist yung kanyang tail light. Makikita nyo dito, super minimalist lang nung kanyang pinaka-stop lamp. Tapos, maliit lang din yung pinaka-turn signals niya left and right. May character siyang hinahatid kasi kung makikita nyo, nakahiwala yung assembly niya. Plus, may plate light din tayo na LED, reflector added visibility sa gabi. Tapos, hindi rin overextending yung kanyang pinaka-tapalodo sa likod. They give enough space para kung sakali mamputikan yung ating dadaanan ay hindi basta-basta mag-ipon-ipon dito at makaikot pa rin yung gulong ng motorsiklo. Meron din tayong disc brake sa likuran and of course, naka-Brembo caliper na po siya, harap at likod. Plus, naka-dual channel ABS pa siya. So, even on sudden brakes, ma-ensure natin na safe itong motorsiklo na ito. 150 by 70 R17 yung size ng likurang bahagi niyang gulong. Habang ang kanya naman suspension ay naka-telescopic coil spring na oil dump. Ayun o, nasa gitna. Mukhang sturdy naman tong kanyang suspension sa likod, netizens. Dapat lang kasi malaki talaga tong motor na to. Oh, super convinced ka na ba dito sa SRT 800 SX, netizens? Magkano nga ba ang presyo niya? Ang QJ SRT 800 SX ngayon ay nagkakahalaga ng 578,000 pesos. Pero dahil naka-anniversary sale sila, kapag kinash mo to, magiging presyo na lang niya ay 528,000 pesos. O di ba ang laki ng discount? Siguro kung medyo may height lang ako at saka mahilig talaga ako maglibot-libot, kahit saan mo siya dalhin, or if you're looking for your final bike, isa ito sa may re-recommend ko. Kayo, netizens, nagustuhan nyo ba siya? Comment nyo naman sa ibaba. Para naman sa mga gustong mag-installment, 170,659 pesos ang total down payment niya. And then for 36 months or 3 years, ang magiging monthly mo ay 20,937. Available yan dito sa Bristol, Imus, Cavite.
search nyo lang sa Google Maps or Waze para makita nyo ng personal. Ano pa bang mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your thoughts below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ted Adriano. Always keep it cool and ride safe always.